Okay, so this is special episode 1750, 1751, and 1752. Tanungin natin itong mga berde, no? Baraha, berdeng baraha. Ito yung baraha na nagbibigay sa atin ng karagdagang idea kung ano ba gagawin natin dito, ano bang factors na meron, no? Para maidagdag natin sa kaalaman natin at sa mga warnings sa buhay natin. Kasi minsan kahit gaano tayo ka-positive, may mga bagay, may mga sitwasyon, may mga dahilan, may mga tao na nagpapababa ng self-esteem natin. At dito tayo na nilalamon ng kawalan ng pag-asa, pagkaroon ng panahon at pagkakataon na sumusuko, ganun. So, una, kunin natin. Purification. Pangalawa, duality. Aba. And pangatlo, trust. Ay, naku, lagot na lagot tayo dito. Okay. So, dito, sinasabi. Yung una kasi, purification. So, ibig sabihin, kailangan natin na i-purify, 'di ba? Salain yung mga sitwasyon. Ano ba yung dapat nating unahin? Yung dapat nating bigyan ng solusyon at yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin. No? Kasi hindi naman lahat pwedeng sabay-sabay solusyonan. Maniwala kayo. Hindi mangyayari na lahat pwedeng solusyonan ng sabay. May kanya-kanyang panahon, oras at pagkakataon ito. So, kung sinasabi dito na i-purify mo ang buhay mo, unahin mo yung mga needs mo sa buhay. So, kung tambak na ang utang mo, tigilan mo ng mangutang. Yung gagawin mo is maghanap ka ng sources of income para mahabol mo ang lahat ng utang mo. Hindi naman sinasabi na habulin mo lahat na parang kabayo. Dahil tao ka, hindi ka kabayo. No? Dito sa pangalawang episode ay sinasabi duality. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa sitwasyon na may karelasyon ka, may kalibin ka, may asawa ka, kailangan dalawa kayo, give and take. Huwag ka take ng take, huwag ka rin give ng give, kasi give and take. Duality is helping each other and coping each other's situation. Hindi naman din ako perfecto, pero kasi may explain ko lang yung side ng duality sa nakikita ko sa magulang ko. Sa nakikita ko sa kapatid ko na may asawa. Kasi ako single mom, di ba? So, ibang side naman yung duality ko. Kasi I play the role of a father and a mother to my child. Mahabang kwento. Pero, unahin ko muna yung couple, di ba? Yung couple kasi, kapag yung wife is may trabaho, siyempre, nandun si husband, may trabaho din. Meron namang kalimitan housewife, pero they have their own home businesses. Yung iba, nagbubuk ng catering. Yung iba naman, nagbubuk naman ng online selling. Yung iba, uso ngayon dito sa TikTok, nakikipag-affiliates. At take note, pinapatigil yung husband sa trabaho kasi malakas yung affiliates nila. And at the same time, nakakaipon sila dahil nagtutulungan sila hanggang sa mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang mga anak nila. And proud sila and they flaunt it, they brag it here on TikTok kung ano yung ginagawa nila, kung magkano sinasahod nila, kung magkano nagiging sideline income nila. Saan ka nakakakita ng sideline na kalahating milyon? Sideline yun Paano pa kaya kapag full blast silang nagtrabaho? 'Di ba? This is the trust card na kasi kapag naniniwala ka, no, sa sarili mo na kapag ito yung goal ko sasabihin mo sa sarili mo. Ito yung goal ko, yung gusto ko, ayusin ko sarili ko bago ko ayusin ang sitwasyon ng pamilya ko. Bago ko ayusin at bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko, kailangan kong ayusin muna ang sarili ko. Kasi, you will never be able to cope up unless you cope with yourself. So, di ba kapag may sahod ka, bigyan mo muna ng reward sarili mo.
bago mo bigyan yung iba. Kasi you will never feel how happy you are or how contented or how much you you reward yourself from the hardship and hard work that you have done for this years, for this months, or for this weeks. Ganun. Depende kasi kung anong takbo ng buhay mo eh. So ngayon, dun ka magsimula sa tinatawag na purification, and then kung ikaw naman ay single parent, hindi naman katapusan ng mundo yan eh. Kasi kaya ka siguro naging single parent dahil matapang ka sa pagharap ng pagsubok sa buhay. Malakas ang loob mo na iahon ang anak mo sa sitwasyon na dapat dalawa sana kayo, no? Pero wala eh. May mga ganong punto. So, kailangan mo lang pagkatiwalaan ang sarili mo. Huwag mong pagkatiwalaan ng ibang tao. Sarili mo lang. Kaya kung ano man yung plano mo sa buhay mo, sarilinin mo lang. Huwag mo nang ipagkatiwala sa ibang tao. Ganon din ang buhay mo. Kahit may asawa ka, huwag mong ipagkatiwala ng buo doon. Magtira ka ng portion para sa sarili mo na kung dumating man ang panahon na bagyuhin kayo ng pagsubok, kahit yung asawa mo ay parang gumive up na, ikaw nandyan pa rin, kaya mo pa. Pero kung ang naging sandalan ninyo ay alak, droga, sigarilyo, sugal, ay wala na, lalo na barkada, walang pakapag-apag-asa doon. Kasi yun yung mga bagay na dapat mong tanggalin. And those were the things na i-purify mo. Para kang tubig, di ba? Lahat ng tubig kanal dumadaan sa proseso. 'Di ba mayroong 21 stage, 36 stage? Kasi yun yung mga tubig na marumi. And then they clean it up on a certain process at natatagalan yun kasi proseso nga, 'di ba? And then it's a dual situation. Yung maruming tubig dinadaan sa makina. And then, yung makina na yon nagpo-purify, and then dumadaan pa sa another machine bago ilagay sa container. And then, you just have to trust the process for you to be able to get the reward or the consistency or the texture of water or product that you want to display and to represent yourself. Ganun yun. Branding yun kapag may negosyo ka. Ganun yung tawag doon. So, it's up to you on how to purify yourself, to do such ideas, to take into action, to put it into action. Kasi kapag gumawa ka ng negosyo, hindi naman ka gagawa ng negosyo yung walang kapital eh. And then, hindi ka rin magiging mayaman kung hindi ka risk taker. Hindi ka rin magiging matagumpay sa buhay mo kung hindi ka magte-take ng risk. So, lahat ng taong yumaman, bago yan yumaman, dumaan yan sa matinding pagsubok. Katulad ng isang distilled water. Galing siya sa maruming tubig, dinaan sa proseso, sa tamang panahon, sa tamang stages ng buhay, dumating siya sa punto na kaya niya at nagawa niya. At kasi nagtiwala siya sa sarili niya na darating ang panahon, kakayanin ko ito. And then yun na, di ba? So, all the marketers, product owners dito sa TikTok, yun yung pinagdaanan nila. Ang dami nilang struggles sa buhay bago sila sumikat sa mga pampaganda, sa mga sabon, literally. Kasi a lot of people dito sa TikTok, they promote beauty products. Those beauty products are their own brand that represents their personality, their taste, and their goals and their targets in life. That's how they trust themselves, that they promote it by themselves. Ginagamit nila sarili nilang produkto. 'Di ba? And then they collaborate with other people to come up to a better ideas and improvement every day or every month, every year. Depende. Ganun sana ang tao. Ganun ka din kahit wala kang negosyo. You have to indulge in other people. Sa sarili mo lalo na. Mahalin mo at mag-adjust ka. Ganun.